This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Maayong adlawng Lunes kanatong tanan, Lunes Santo, March 25, 2024. Sa pagkausap pa, welcome sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene. Sige hapon kita maghahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. Laiswatam ko na usab ang atong paghahatag ag pagtagad. And this time ang atong letter sender o sa kanagngalan og Tunet. Bueno, standby Tunet alang sa musuat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan. Aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa U-Aid Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U-Aid and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. And syempre atong tawa-tawa ang atong lawas na kinahanglan gyud na og mukumbati sa mga virus nga hinungdan sa balatian. Tawa-tawa imnon 3 times a day umanog kaon. Og syempre alang sa atong mga kaigsunan ilabi na katong mga motek og exam, Remind capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og aptik usab ang pangisip. Kumbaga aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og syempre alang sa atong mga kaigsuunan nga mga kalalakinan, sa tanang mga driver nga nagbiyahe sa tibok Luzon, Visayas ug Mindanao. Gamit sa Megaman Herbal Food Supplement. Gawas nga sobra kini ka-epektibo sa paglambing-lambing kang misis.
Doon na pa kini proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Ang Megaman tanang problema sa kalalakinan ilabi na sa prostate ug sa walay gana kang misis ang maundang na og mapulihan sa kabaskog ug kaagresibo. Megaman Herbal Food Supplement 2 capsules before bedtime. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og sukad kaniadto hangtod karon Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinakaepektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Og syempre ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part. Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae, ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap, ipangutahan na sa mga butika. Nance Eye Drops, of course, atong pagpanglimpyo sa atong mga mata aron malikayan ang mga balatian sama sa cataracts ug uban pa. Nance Eye Drops ang gamita, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Og nasayod ba kamo? Nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, tino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Usbong ko standby alang sa suwatang pangatang paghatag ag pagtagad ng atong letter sender o sa kanagngalan og Tunet. Standby Tunet alang sa mong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love in stages with 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song for you. Dear Ate Arlene,
ko perpekto nga inahan ate. Apan ang gugma sa usa ka inahan ngadto sa anak dili matugkad. Ako de si Tonet, 43 anyos sa pangidaron. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Sugdan ko sa pagsaysay ang akong kasinatian ate. Unom kami ka managsuon. Kabus lang ang among pamilya. Way trabaho ang among inahan na aras siya sa balay ate para mag-atiman ka namo og sa among amahan. Si Papa lang ang among gisaligan nga mag-provide sa among panginahanglanon. Apan dili igod-igo ang iyang income sa pagmamaligya og ice drop ate para sa among pang-adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Ilabi na, ga-eskwela pa mi sa akong mga igsuon. Apan daliwala niini sa tabang sa labaw makagagahom, nakasurvive man pud mi ate. Nakagraduate ko sa elementarya o high school. Apan gustuhon ko man nga makapadayon ko sa kolehiyo. Dili na kaya sa akong mga ginikanan. Gani nag-offer pa ang akong lola nga regaluhan kog uniform. Iya kong ipangutana kung asa ko no kumeskwela sa college kay tahian ko niya. Apan gignan ko sa lola nga manarbaho na lamang ko para nga makatabang ko nilang mama. Tuod man nanindira ko ate. Hangtod. Nakabaton kong hinigugma. Nga mo ra pong silingan. Tungod sa kabatanon na tintal ko sa pagbuhat. Sa mga butang nga alang raon taas magtiayon ate. Nabuntis ko. Ning higayon na, suko kaayo ang akong ginikanan. Ilabi na ang akong inahan ate. Kay lagi, di niya gusto ang akong hinigugma. Apan magihapon siya nakapugong sa dihang nagdesisyon ko ate nga magpakasal. Sa edad nga 18 anyos, naminyo ko sa lagtod nga pagkasulti. Bata pa nga nahimong inahan, Ate R. Sa balay una mi miipon sa kumbana. Kay lagi wa pa man mi kapuy-an ate. Dili pud mi pwede sa ilaha. Kay kung gamay ang among balay, mas gamay pud ang ilaha ate. Mas gusto pud nako nga sa amo mi mopuyo. Kay lagi di pa ko makabiya sa akong ginikanan. Desisyon nga akong gibasulan ate. Lisod ang magsugod og pamilya nga pareho mi sa kumbana nga way saktong trabaho. Labi na nga doon na nami anak. Skilled worker ang akong bana. Usa siya ka welder ate. Apan talag sara ang iyahang trabaho. Dili permi. Busa human ko ng anak, nagdesisyon ko nga manarbaho. Ug siya ang nagbantay sa bata. Tungod lagi nga breastfeeding ko, matag karon og unya mo uli ko sa among balay para padidihon ang akong anak. Dili bang pod kaayo busy ang furniture nga akong gitrabahuan ate. Nasabtan pod sa akong amo ang akong sitwasyon. Walking distance lang man pod ang furniture store gikan sa among balay ate. Busa makauli-uli ra gid ko. Apan lisod na gani kaayo ang among sitwasyon sa akong bana. Dugangan pas batasan sa ko'y inahan. Nga grabe gidin taon ka maldita ate. Magsigilag tagaw-taw. Wala ilang gihimo kundi sigilag pamantay sa amo sa kumbana. Daghan pag problema, sige pagyaw-yaw. Sige reklamo nga hayahay ko nung akong bana kay naaras balay. Way trabaho. Muhilom na lamang ko ate. Para dili na mas mudako pa ang problema. Pero sobra na ako ka-stress ate. Tinuod nga way saktong trabaho akong bana. Apan siya man ang gabantay sa mong anak. Siya pod ang atiman sa mabuluhaton sa panimalay. Pero ang kakakita ni mama,
negative ra gyud. Tanan, ate. Tanan na mong lihok, ate. Ginabantayan ni mama. Magpadungog-dungog pagid namo. Na-stress ko sa sitwasyon, ate. Nakaingon ko nga, dili na maayo. Kay lagi, gakasuso na sa kong anak ang akong konsumisyon. Busa, nagdesisyon ko nga maglain na lang mig puyo. Nag-rent mig boarding house. Pero dili kaayo layo kang mama. Ninihigayon na nagmalinawon mi, ate. Moramig nakaluag-luag gamays among paminaw. Apan temporaryo lamang kini, ate. Kay sige manggihapo pang hilabot sa mama. Hangtod nga nakatrabaho ang akong bana. Ang among anak ginabili na lang nako nga tukang mama. Usahay sayo mo uli ang akong bana gikas trabaho. Tungod siguro sa kapoy, usahay dili dayon niya makuha ang among anak. Mapahulay siya kadyot. Kini akong inahan, mangispiya sa kumbana. Iyang lilion o sige buhat sa kumbana. Pagkahuman, iya dayon kong yaw-yawan nga kisyo tapula ng akong bana, ate. Magsigil aglingkod. Kisyo dili ko na mobantay sa among anak. Nabuyong nakos yaw-yaw ni mama, ate. O kagikapuyan ako sa siging tagawtaw ni mama, nagdesisyon ko mabalik na lagpuyo sa among balay. Kaysa kung una-huna, moro ramang gihapon may guwa maglain. Kay sige man gihapon may hilabtan sa kong inahan. Apan naghimo may division, ate, para na may privacy sa kumbana. Matag sweldo, gapamalit may sa kumbana og daghang grocery. Para unta nga wa na'y masulti pa si mama. Apan pareho gihapon, ate, wa gyoy na usab sa batasan sa kong inahan. Pagkahuman sa welding job sa kumbana, mag-drive o grela, ate. Para lang nga naa siya'y additional income. O dili makwintahan ni mama. Apano ako masayod nga nakabaton de siya ag karelasyon sa laing babae. O sa kabalot vendor, ate. Pagkasayod na ako, nadismaya ko pag-ayo sa kumbana. Suko kaayo ang akong mama og iya kong giignan nga kung dili na ko bulagan ang akong bana. Kumupanaw ko no siya, bisan paglili ko no sa iyang lungon, dili ko niya tugutan. Og tungod lagi kay nasuko pugkos gihimo sa kumbana, ate. Og nahadlok sa bahad usab ni mama. Nakigbulag ko sa amahan sa akong anak. Pag uli niya gikas pamasahero, nagdala pa siya barbecue para sa daan panihapon. Gitagbo na nako siya ug ako siyang giingnan nga magbulag nami. Akong gidala ang tanan niyang gamit sa ilang balay. Ako siyang giingnan nga dili na ko gusto nga makita pa siya pag-usab. Bisag unsa nga explanations, ate, ug sorry. Apan wa na nako gidawat. Na-frustrate ko pag-ayo sa among panagbulag sa kong bana. Hinungdan nga nagsugod ko sa pagrebelde. Miabot ko din sa punto nga nagdesisyon ko nga biyaan ang akong anak sa kong mama. 5 ka tuig that time, ate. May larga ko sa Manila o dito na narbaho. Gapadala ko sa kong anak apan dili kini consistent, ate R. 15 ka tuig ko nga wa makauban ng akong anak. Sa akong pagbalik, nakurat kaayo ko sa iyang batasan. Dili na nako mamaymayan o makasaba ng akong anak, ate. Kay lagi, musukol na siya nga rikan ako. Hilig siya magtubag-tubag, ate. Nagdako nga way batasan. Dili ko makatuo nga naingon ani ang akong anak. Sa tinuod lang, ate, kami sa kong mga igsuon, bisan unsa pa ka maldita o ka-unreasonable sa mong inahan. Wa gid mi sukad, gatubag-tubag kaniya.
Nagpabilin gihapon ang among respeto bisan pa man usahay. Nga lisod sabton ang batasan sa among inahan. Usa lang kasitsitan sa among amahan mataranta nami. Apan ang akong anak, mas isog pa nako ate. Wa ko ganahe sa iyang batasan. Busa akong ipangutana si mama kung giunsan niya pagpadako ang akong anak. Apan gisumbaliktan na ni mama nga ri kanako nga ako kuno ang angayng basulon. Kay ako kunong gibiyaan ang akong anak. Na-realize ko usab ate. Nga dako ang akong pagkulang ngadto kaniya. Apan alang kanako, dili pa ulahi ang tanan. Mamawi ko para sa iya. Busa sa diha nakakita ko maayong trabaho. Akong gipa-eskwela ang akong anak sa kolehiyo. Gi-provide ang tanan niyang panginahanglanon. Gani kung unsay gusto niyang ipapalit, basta kaya lang nako ate. Ako gyung ihatag ngadto kaniya. Apan, taliwala sa akong ipakita nga pagmahal o pagpangga sa akong anak. Nakuha pa niyang ma-disappoint ko ate. Nagpabuntis siya sa iyang hinigugma. Kutob rakos pagyaw-yaw. Unsa pa may akong buhaton, naa naman kini. Busa sakit man sa akong dughan, gihila ko na lang ang tanan ate. Sa tinuod lang dako ako pangandoy para sa akong anak. Gusto na ko makatapos siya sa iyang pagtuon. Ug makabaton og maayong trabaho. Bisa nag-ipon na sila sa iyang uyab, ga-provide gihapon ko sa ilahang panginahanglanon. Hangtod nga miundang ang akong anak sa iyang pag-eskwela ate. Mas gipili niya nga manarbaho. Nagtrabaho silang duha sa iyang bana. Busa ako na lang gipasagdan. Naa naman pod siya sa sakto nga pangidaron ate. Para magdesisyon para sa iyang kaugalingon. Apan nagpabili ng akong pagsuporta ngadto kanila. Hangtod ate. November of last year. Nasayra na ako nga buntis ng usab sa ikaduhang higayon ng akong anak. 5 ka bulan na ay siya misulti nga ri kanako nga buntis siya. Talag sa rami magkita sa akong anak kay lagi stay-in man ko sa akong itrabahuan. Pagkabalo na ako nalipay ko nga naguol. Kay dili pa ko gusto nga sundan ang ilahang anak ate. Apan dili pa lagi ta makabuot kanila. Busa, ako na lang gi-prioritize ang iyang kahimtang. Gingnan ako siya nga magpaprenatal siya. Ug atimanon niyang kaugalingon. Ang una niyang ingon ako nga na ako ni posibilidad nga ma-cesarean siya. Matod sa obligay ni. Gingnan ako siyang iampo nato ang tanan. Na dili siya ma-cesarean. Kinasayad ba ata atig unsay gasto ko ma-cesarean. Apan iya kong giignan. Na anak ko no sila'y tinigom sa iyahang kapikas. Nakampante ko ate. Tuod man sa last nilang prenatal, ako siyang giignan kung kumusta na ang plastars bata. Ang yan tubag, okay na kuno. Normal na kuno ang sitwasyon o basig normal na ang iyang pagpanganak. Nagpasalamat ko sa Diyos ate. Apan sa dihang miabot ang adlaw sa iyang pagpanganak, nataranta ko ati R. Itawagan ko sa akong anak. Matod niya paduon ko sa lying-in kay bahasin o dili nami magkita. Nabalaka ko pag-ayo sa iyang pagtawag, busa giadtuan ko dayon siya ate. Pag-abot na ko, lahi na kaayo ang iyang panagway. Luoy na kaayo nga lantaon ng akong anak ate. Naglisod siya sa iyang pagpanganak. Busa mingon siya nga magpa-cesarean ko na siya. Busa gidaladay na mo siya sa hospital. Ug na cesarean gyud ang akong anak ate. Di ay naglikos sa liog sa bata ang pusod ni ini. Buta nga wala ko masayri ate. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Tuod man, nasesaryan gid ang akong anak. Apan, patay na ang bata. Pusot-pusot ang mga reseta ate.
Nagtuo ko nga doon na sila tinigom kay mo mayang ingon nga di kanako. Apan ako nahibawaan nga ni singkong duling, wa sila'y kwarta. Nakurat ko ate, ug nataranta ko sa angay kong buhaton. Salamat na lang. Nakaloan ko sa kong amo. Ug napalit ang tanang medication sa kong anak. Akip ang yang bill sa hospital. Ug ang pagpalubong sa kong apo. Habi mo ate, ang ako lang ikahibsan. Taliwala sa tanan akong nahimo. Taliwala sa tanang panghitabo. Murabag wala lang sa kong anak o sayang kaipon. Bisag magpasalamat na lang. Kung makaasa sila muragway na hitabo. Sakitan ko ate, isip o sa kainahan. Murag baliwala lang kanila. Isa pa wa gani siya atimana sa iyang kaipon. Bisan kinsa naman siguro ate. Ang usa ka inahan malain gyud. Wa ko makasabot sa kong anak ate. Mura bag gusto niya nga kanunay ko mag-ugot o kasuko. Gusto niya nga makita nga naguul ko. Napa si mama. Nga ako'y paipakasadon. Nga nung naingon anak ko nung akong anak. Sa pagkakaroon ate, tinuod nga nawala ko sa iyang kiliran og 15 ka tuig. Apan naning kamot ko nga makabawi nga to kaniya. Gihatagan ako siyag maayong kinabuhi. Gi-provide ang tanan. Apan makamahay ate. Nga wa man lang hatagig bili sa kong anak. Ang akong sakripisyo. Dili pa ba enough ang akong gihimo para kaniya ug sa iyang pamilya? Unta, ma-realize niya ang tanan akong mga plano para sa iyang kinabuhi. Kini ang sakripisyo sa kainahan ate. Apan mo ako'y puas sa papangaliya. Nga one day, maging okay ang tanan. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Tonette. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. 1 plus 1. 2, 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16, 5 plus 4. 9, 5 plus 5. 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I dream in 9,
Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Lipong-lipong, suka-suka, kapanghubag ang mga tiil, galisod o ginhawa, dugay makatulog og sakit mangihi. Mga senyales kini nga adunay diferensya ang imong mga kidneys, posibleng taas ang asido sa dugo, uric acid, blood urea nitrogen o creatinine level nga hinungdan sa mga sakit nga arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis ug UTI nga pwedeng mo resulta sa kidney failure ug magpa-dialysis. Pero ayaw kabalaka kay maprotektahan kini pinaagi sa pag-inom og U8 Herbal Food Supplement. Ana kini first class og ancient herbal traditional medicine nga makatabang sa pagbabalik sa pagkalig-on sa kidney ug magpaubos sa uric acid. Inom og U8 Herbal Capsule 3 times a day for a healthy kidney. Parisan og Nance Herbal Capsule para sa sakit sa kasing-kasing. U8 Herbal Food Supplement and Nance Herbal Capsule, an excellent combination for a healthy life. Importante sa atong kaugalingon nga aduna kitay proteksyon, mo-boost sa atong immune system aron dili daling magkasakit. Tawa-tawa si mga higala, dili basta-basta. Ubo, hilanat, dengue o uban pa, solve kang tawa-tawa. Immune system booster. Busa para laging healthy gamit og tawa-tawa si. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Salamat kanimo Tonet sa imong papadangat imong swatampo ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Murag daghang makarelate nga mga mama ini. Yung ana gyud usahay ang usa ka inahan diri una kita sa ato mga text messages sa 0917-159-5812 usmo nako 0917-159-5812. Ate R, para sa Lord Sender, kinsi ka tuig nga wa niya makauban na yang anak ate. Busa nga wagid niya na monitor ang batasan sa yang anak. Roda of Kapalong, Davao del Norte. Sa tuwing natutulog na Ate R, dapat magpasalamat gani yang anak Ate R. Nga human sa kinsi ka tuig nagkauban sila pagbalik. Unta ma-realize ang anak ang importante sa usa ka ginikanan ate Gina of Malungon, Sarangani Province. Ate R, para sa letter sender, dili niya itolerate ang ka-irresponsable sa bana sa iyang anak ate. Tinuod nga palangga nato atong anak apan ipakita pod niya na dapat mutindog sila sa lang kaugalingon. Helda of Paul, Misamis Oriental. Ang ako ikasulti sa Lord Sender ate. Kung naalang siya itunol sa iyang anak, maayo. Apan dili niya himong obligasyon ate kay minyo naman ang iyang anak. Kinahanglan mo tindog na sila sa lang kaugalingon. Jesse o Porok 5, Saray, Iligan City.
Ate Ar, wagay perpektong relasyon sa inahan o ginikanan og mga anak ate. Apan usala importante unta Ate Ar, mapatigbabaw gihapon ang ilahang gugma sa usag-usa ate kay lisod kaayo. Kung imo sakiton imong ginikanan, Andy of Talabaan, Zone 4, Zamboanga City. Ate R, para sa Lord Sender, move on lang siya, i-pray niya iyahang anak ate. Basin o gamatauhan kini. From Mel of Davao del Sur. Daghang patag mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much, and I will let you see. Thank you so much, Tunet, sa mga papadangat ni Muswatan po ng atong tulumanon sa Sensorly, Ate Arlene. Dili gyud matugkad ang pagmahal o pagpangga sa usa ka inahan. Kana bitaw magsige kag check kung kumusta na imong anak niya sila gakasuko. Kanang tanan imong buhatan pa sa ilaha pero sila gakasuko. Wa nila makita kung unsa ka kabalaka unsa ka inahan para sa iyang anak. Muna ginaingon ba? Nga bisag unsaon nimo pagpakita kung ang anak na impluwensyahan sa di maayo, lisod alang kaniya ang pag-usap sa iyang kaugalingon. Manghinaot ta nga unta dunay tsansa nga maging okay ang tanan tali sa tolerance sander sa iyang anak. Ma-realize sa iyang anak kung unsa ang pagpaningkamot usab sa iyang inahan. Nobody's perfect. Walay perfecto ning kalibutana. Ang inahan masayop, ang anak masayop. Apan hopefully maging okay sila lang duha. Nag-inusara siyang anak. Sila lang duha dapat ang maging close. Kanang relasyon sa usa ka inahan ug anak ka barkada. Manghinaot ta nga unta. Mabot ang time nga maging okay ang tanan. Matauhan iyang anak ug makita ang sakripisyo sa iyong inahan. Alang kang Tunet, padayon lang pangaliya sa labaw makagagahom. Unta hikapon ang kasing-kasing sa imong anak ug matultulan sa maayong dalan. Dili sila kasado sa iyahang bana. Kung imo nakita nga irresponsable pod iyang bana sa ilahang sitwasyon, again, isip sa kainahan, i-offer gihapon nga to sa labaw makagagahom. Magiyahan ang imong anak sa iyang mga desisyon, ilabi na nga minyo na usab siya. Thank you so much, Tunet. Sa imong papadangat imong suwatan po ning atong tulumanon, manghinaot ta nga kini makahatag og pagtulunan. Aning kalibutan na ang importante maayo atong relasyon sa atong ginikanan. At kini si Ate Arlene ayon mo salamat. Bye-bye. I love you all. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.